Pampaginhawa ba o posibleng ikadisgrasya? Binabatikos ngayon ang rampa sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa Quezon City na masyado raw matarik para sa mga PWD. At pinusuhan niya ni Jonathan Andal sa Barangay Saksi Online. Mga tawirang nanggigitata, mga bangketang bukod sa makitid ay maraming nakaharang. Ilan lang sa mga problemang itinatawid sa mga lansangan sa Metro Manila, mahirap lalo sa persons with disability. Ang rampang ito sa bagong istasyon ng EDSA Busway sa PhilAm Quezon City ginawa para sa kanila, pero pinupuna dahil bukod sa matarik, delikado pa raw. Tinanong namin ang mga kapuso online kung anong masasabi nila rito. Sagot ng ilan, kawawa raw ang mga naka-wheelchair. Posible raw na mahirapan sila dahil sa matarik at delikadong rampa. Ang iba naman, pinuna ang tila hindi pagpapahalaga sa mga PWD at mga matatanda na gumagamit nito. Pinuntahan namin kanina ang istasyon kasama si Nelson, isang wheelchair user ng grupong Safe Haven. Mula sa bangketa, nag-elevator muna si Nelson paakyat sa footbridge. Pero sa unang rampa pa lang paglabas ng lift, ang hirap. Hindi ko kaya talaga. Sinubukan din nila ang inirereklamong PWD ramp. Hindi ko po talaga siya kayang subukan. Dahil napakatarik po niya. Kapag dumire-diretso ako doon, ay bakal nga, baka doon ako sumuot sa bakal. Sa tulong ng kanyang kasama, sinubukan pa rin ni Nelson na bumaba pero paatras. Kaya? Oo, kaya naman. Kinailangan pa ni Nelson na humawak sa railings para tulungan ng kasama na putol naman ang isang kamay. Mahirap talaga. Hindi siya kaya talaga kahit na professional na gumagamit ka pa ng wheelchair. Talagang madulas, matarik, hindi siya standard talaga. Ayun sir na nag-assist, nahirapan ba kayo? Medyo mahirap talaga medyo. Ipinakita namin ng rampa kay Architect Armand Eustachio, isa sa bumalangkas ng unang amyenda ng IRR o Implementing Rules and Regulations ng Batas Pambansa bilang 344 o ang Accessibility Law. Alinsunod sa batas, dapat nasa 4.8 degrees lang ang incline ng mga PWD ramp. Pero nang sukatin niya ito gamit ang inclinometer, 14.15. So sobrang laki ng difference. 10 degrees steeper. 10 degrees steeper than 1 and 12. Sabihin matarik po. Matarik talaga. Bagamat may standard na inirekomenda, nakasaad din sa batas na maaaring hindi sumunod sa standard ng maximum gradient o anggulo ang mga ramp na ilalagay sa mga overpass at underpass. Sabi ng MMDA kaya nila ginawa itong rampa kasi yung elevator pag umakyat, hindi pa pantay dito sa may footbridge. Hindi naman daw nila pwedeng itaas pa yung elevator kasi tatama na dun sa may MRT. May binigay na requirement ang MRT na kailangan ganito ang awang nyo doon sa namin, sa structure namin. So kaya anong nangyari, medyo nag-steep. May solusyon daw sila sa pinupunang rampa, lagyan ng hawakan ng railings nito para may kakapitan. Di ba lagi kami binabatikos na mahirap umakyat na sa mga footbridges namin, hindi sila maka-access sa mga loading stations. So yun yung ginawang solusyon, lagyan ng lift. But yun nga ang problema, restricted yung espasyo, yung lugar. Sana po, pagka gagawa po sila ng ganito, ikukonsulta muna po sa amin. Kasi kami po yung gumagamit nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa latest survey ng Pulse Asia nitong Hunyo. Nang tanungin kung gaano nila pinagkakatiwalaan ng mga opisyal ng gobyerno, 52% ang trust rating na nakuha ng Pangulo, mas mababa kumpara sa 57% noong Marso. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. 69% ang nakuhang trust rating ni Senate President Cheese Escudero. 35% naman ang nakuhang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez, na mas mataas kumpara sa 31% noong Marso. Pagdating sa pagganap nila sa kanilang tungkulin, 53% ang nakuhang performance rating ni Pangulong Marcos, bumaba mula sa 55% noong Marso. Umakyat naman ang rating ng Vice Presidente sa 69% mula sa dating 67%. Tumaas din ang performance rating ni House Speaker Martin Romualdez na nasa 35% mula sa 31%. Hindi kabilang si Escudero sa performance probe dahil wala pa siyang isang buwan bilang Senate President noong isinagawa ang survey.
Halos isang taon matapos mangako si Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan ang mga hamon sa edukasyon, problema pa rin ng maraming paaralan sa bansa ang kakulangan ng silid-aralan. Saksi si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Ngayong kulang 2 linggo na lang, magpapasukan na. Umaasa ang mga guro sa Lapayon National High School sa Leganes, Iloilo na madadagdagan ang kanilang mga classroom. Nagaulikid kita sa atong mga young people. We need to develop our school facilities. Dahil hindi kalakihan ang lote at kulang sa mga classroom, hindi makapagdagdag ng enrollees ang paaralan. Sa tala ng DepEd Iloilo, mahigit 1,500 ang kulang na classroom sa buong lalawigan. Mahigit 100,000 naman ang kulang para sa buong bansa, batay sa datos ng DepEd nitong Marso. Dati nang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong 2023, tutugunan ang problemang ito. Aside from new construction, schools and facilities are being retrofitted to become ready for the future, ready for hybrid and high-tech learning, and also climate-ready and disaster-proof. Through the DepEd Partnership Assistance Portal, private sector partners continue their assistance in the rehabilitation and improvement of schools as part of their corporate social responsibility programs. Bukas magpupulong kaugnay sa turnover sa DepEd sina incoming Education Secretary Sani Angara at outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Sa Biyernes, epektibo ang pagbibitiw ng Vice Presidente sa DepEd. Ngayon, dumalo ang bise sa paglulunsad ng Brigada Eskwela sa Carmen, Cebu. Hibalo ko si Senator Angara, he's been in government for the longest time, longer than me. So, hibalo siya kung unsa ang ato ang kinahanglan, hibalo siya kung unsa atong kinahanglan buhaton to improve the quality of education. Kaugnay naman sa mga DepEd official na naghain ng courtesy resignation, nauna raw siyang nagbilin sa kanila na manatili muna sila sa pwesto. I invited them for dinner and giingnan nako tanan mga USECs and ASECs. Please stay until the new secretary will remove you because otherwise kung manghawa tanan mapiangan ang Department of Education. It will be detrimental to the department. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.